Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik kita sa lain usab nga segment sa itong panag-uban sa itong tulumanon sa Lambang Samoro, the CBCS Peace Advocacy, FB Live Banon Air, dinilabang sa itong sibiyahan ng DXUM, no? Nimutang din sa siyudad sa Davao, nining adlong Sabado, sa 5 sa bulan sa Hulyo, kasamtangang tuig 2025. So, agigsumpay sa itong giskutan kaganiha, ang secretary or ang presidential peace advisor in the person of Carlito G. Galvez Jr. may kalambigitan sa atong gisgutang resolution sa OIC atol sa iyang mensahe aduna may kalambigitan sa Organization of the Islamic Cooperations Council of the Foreign Ministers resolution to increase support alang sa Bangsamoro region, no? Ato sa iyang mensahe nga gipagawas niya atong kagahapon, no? Sa 4 sa bulan sa Hulyo 25 matud pa nga ang opisina sa Presidential Advisor on the Peace Process and Reconciliation katong OPAPRO, no? Nagpaabot sa ilahang halawom nga pasalamat, deepest gratitude ngadto sa OIC anon tungod sa pag-issue sa ka-resolution niadtong milabay nga sa mga member countries sa pag-increase or pagdugang sa suporta niini sa ilahang paghatag og suporta sa ilahang mga member countries aron increase ang ilahang support nga ilahang gipahigayon sa Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao. Ang OIC CFM Resolution number 2-51 2/51-MM which nagatakel sa the question of the Muslim in Southern Philippines. Mao na ang uluhan, no? The questions of Muslim in Southern Philippines, quote and unquote. Matod pa niya, is both timely and relevant, o tama lang sa pagduso niini alang sa matod pa tungod kay ikonsidera nato ang kahimtang sa kalinaw, seguridad ug kalambuan apil ang mga challenges niini diha sa Bangsamoro Autonomous Mindanao is sa kasamtangan nga ang kasamtangan nga giatubang sa niining labi na sa umaabot nga first BARM Regional Parliamentary Election na naka-schedule karong October 13, 2025. Mao ni pamahayag ni Galvez. Ang maong resolution usa ka testamento ang sa OIC sa iyahang unwavering support ngadto sa Bangsamoro peace process sukad pa sa pila ka tuigan labi na sa ilahang pangandoy usab nga makatabang sa paggambalay og malungtaron nga gains alang sa kalinaw niining maong rehiyon pinaagi sa pagpromotar sa genuine dialogue o mutual understanding taliwala sa gobyerno sa Pilipinas nga og sa gobyerno og sa pagpangulo sa Moro groups ug uban pang mga key stakeholders. Dugang pa niya samtang iusab nga gi-welcome ang pag-recognize sa OIC kang President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. alang sa iyahang hugtanon nga commitment sa pagduso sa panaghiusa, inclusivity o sa socio-economic development o intervention ngadto sa pagpromotar sa kalinaw ug kalambuan sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao area. May pumahayag ni Secretary Galvez. Ang OIC matud pa instrumental diha sa pagpahigayon niadtong 1976 sa Tripoli Agreement taliwala sa sa Philippine government ug ang Moro National Liberation Front. Apil usab ang 1996 GPH Imenelef Final Peace Agreement nga nagtumong sa fully implement
sa pag-implementar sa nini katong kasabutan gipirmahan dito sa Jakarta, ha, sa Jakarta, katong gitawag Jakarta Agreement nga mao kuno siya naghatag og dalan paingon ngadto sa pagpirma sa uban pang mga major peace accords, no? Dugang pa ang OIC usab nag-ila og sa Malaysian government alang ni sa pag-facilitate niini sa pagpirma niadtong 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro og ang sunod nga 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa Moro Islamic Liberation Front nga mao'y nagbutang o mao'y nagtuldok sa dekadang armed conflict matod pa ni Galvez. Dugang pa ang OIC adunay dako kayong rule isip kanabitang nagunang rule, key rule diha sa processes apil na ang completion sa gitawag nga tripartite review process kung TRP nga diin ang Philippine government o ang Moro National Liberation Front mao ang hinungdan nga mo'y nag-assess sa progress nga nahigayon sa implementation niadtong 1976 Final Peace Agreement ug paghatag og recommendation kung gipaunsa ang pag-address sa maong mga challenges, no? Ato lang gipaabot unsa ang mensahe ni Galvez, no? Unya na ang mga kuan nato ni anak kung kita nga nahuman or adun na ba napatuman ba tanan, that is another issue kung atong tanawon. Basta kay atong gikuan karon is unsay nagapanghitabo, no? Dugang pa niya, we would therefore like to take this opportunity sa pag-request sa OIC to usab suportahan ang implementation sa nahabiling nahabiling commitments ilawom sa Final Peace Agreement as stipulated diha sa joint communique signed on 26 January 2026 diha sa Kingdom of Saudi Arabia, particularly ang gitawag nga operationalization of the Bangsamoro Development Assistance Fund, BIDAP, ug ang Tripartite Implementation Monitoring Committee, no? TIMCC. Mo na ang mga wala pa nahuman, no? Ang BIDAP ug ang TIMC duha ka susi nga mekanismo nga mao'y critical ngadto sa implementasyon sa 1996 Final Peace Agreement. Once they are fully operationalized, nagatuo kita matod pa ni Galvez nga atong we shall be able aron mapadali ang roll out sa mga peace building ug uban pang development intervention that will have a major impact on the lives of the Bangsamoro people, no? So usa ka mga statement nga kung tan-aw na to asa na to ipahimutang sa pagkakaroon nga sitwasyon nga adun na may inclusive governance nga atong tan-awon diha mismo susunod sa Bangsamoro Autonomous Mindanao. So una, no, samtang gi-welcome ang support sa pag-appoint kay Abdul Rauf Makakuha isip bag-ong interim chief minister ICM of the Bangsamoro Autonomous Mindanao sa gobyerno og ang pag-acknowledge sa leadership ni Murad Ibrahim isip former ICM. Usab matod pa nag-express siya sa iyang gratitude ngadto sa OIC alang sa commendation niini sa Philippine government sa pag-create og National Amnesty Commission. We are also matod pa niya, dugang pa niya, asa na to naputol nawala, no? Dugang pa niya iusab nga gi-welcome ang OIC's recognition ug uban pa may kalambigitan niini, ang katong BIDAP ug uban pa ang Marcos administration to fully determine to advance the Bangsamoro peace process. Appeal ang President Marcos atol sa maong 28th anniversary 26 Final Peace Agreement. So muna ang mga dugang katikaran may kalambigitan ni ana. Ato gisgutan ang ubang mga detalye may kalambigitan ni ana sa sunod natong panaghuban. At ang atag sa pikas ng lawak at itong balhin nga sa katapusang segment sa ato ang tulumanon sa Bangsamoro.